Ayan, nakapag-refill na tayo kahit papaano. Ano po, yun. Nung gumanda na yung pakiramdam ko, inayos ko na yan. Nag-refill na ako dito, mga kasari. Tapos, full stock na rin yung biscuit natin dito. Marami tayong order sa mga online shopping natin, kay grocery at kay tindahang tapat ng mga biscuit. Mura siguro yung biscuit ko, kaya mabilis maubos. Saka yung chichirya ko, mga kasari. Diba nag-post ako, or dun sa mga kasari natin, nakasali sa group of sari-sari store owners. Nag-post kasi ako doon na merong mga hindi naman siya nagreklamo, ano lang yung statement lang yung suki ko, 95 na agad yung binili ko. Hindi naman sa pakiramdam ko, hindi naman siya nagreklamo sa pagkakarinig ko. Parang in-statement niya lang na 95 na agad yung binili ko. Sabi ko, opo, pasensya na po. So, pinost ko yun sa group natin. Yung iba nagsasabi, mura daw yung mga paninda ko. Kasi kwenta rin nila yung lahat ng items na pinicturan ko. Mas mataas yung presyo nila kumpara sa akin. Ayan. So, sa akin, mga kasari, katulad nung sa kanila, yung Bioderm sa kanila ay 25. 23, 25 sa akin kasi 20 lang yan. Kasi ang puhunan yan, 16 point plus lang. Hindi pa nakaabot ng 1650. Tapos may freebies pa yan, mga kasari, yung Bioderm ngayon. So, ang pinipili ko, Bioderm na may freebies. Ayan, may mga freebies to lahat. Hindi lang halata kasi hindi naman nakakalagay sa mismong packaging na mismong sabon na may free siya na isa. So, yan yung kagandahan kay Bioderm. So, 20 pesos lang yan para ganahan yung mga customer natin bumalik-balik. So, tataasan ko na lang yan if ever tumaas. Pero, kahit sa regular price na walang freebie, 16 point plus lang yan. Pwede na siya sa 20 pesos. Wag naman nating presyo. Hindi ko alam kung may malaking, yan, nag-alarm na nga. Inom na nga ako ng gamot. Wait lang. Huwag naman natin i-overprice yung mga paninda natin na pwede pa siya sa 20. Siguro isipin natin may mga expenses pa kayo. Siguro kung sa expenses nyo magdagdag lang kayo ng piso. Ayan, okay na yun. Kasi hindi ka lang naman babawi sa isang produkto. Marami ka pang ibibenta dito na pwede mong dagdagan ng kada piso para mabawi mo yung expenses mo, hindi lang sa sabon. Ano po, so hindi ko sure kung yung 25 nila may mas malaki. Kasi itong binibenta ko 20 pesos, yan ay 60 grams mga kasari. 60 grams yata yan. So, yun lang mga kasari yung ano ko, para naman mas mawili at hindi pangit yung tingin sa atin ng mga mamimili. May ibon na sumalpok sa salamin ko. Kung ingat tayo sa pricing para mas piliin pa rin tayo ng mga customer natin. So sa mga tindahan mga kasari, pare-parehas lang naman yung mga paninda natin. Pero magkakaiba yung presyo natin sa mga puhunan. Dito talaga nagkakatalo yung mga sari-sari store. Hindi yan sa dami ng napagbentahan natin, yung benta natin sa buong maghapon, kundi sa puhunan at kung magkano yung tinubo natin. Minsan malaki nga ang sales natin sa tindahan natin, yung pinagbentahan natin, pero maliit naman yung kinita natin. Samantalang may ibang tindahan na mas maliit yung pinagbentahan pero mas malaki yung kinita nila. Kaya importante maintindihan natin kung paano nakakaapekto yung price comparison ng supplier sa presyo ng mga paninda natin. So yan yung lagi kong ginagawa talaga. Kapag mas mura yung puhunan mo, mas may control ka sa presyo ng mga paninda mo. Pwede mong ibaba yung presyo para mas maraming customer ang bumili sa tindahan mo. O kaya naman, panatilihin mo lang yung presyo mo at mas malaki yung tutubuin mo doon. Minsan, napapansin mo, may tindahan na mas mura yung pagbenta nila sa mga items nila kaysa sa'yo. Hindi naman ibig sabihin nun ay lugi sila. Posible lang na mas mura yung supplier nila, yung mga bili nila sa mga paninda nila. Diba minsan meron tayong post na nababasa mga nagrarant na may bagong bukas daw na tindahan, binabaan nila yung presyo na halos wala nang kinikita. Baka akala mo lang yun ganun, pero ang totoo, meron talaga silang kinikita dahil mas mura yung puhunan nila sa mga items nila. Magkaiba yan kapag wala kang kinukumparahan na ibang supplier na kinukuha na ng mga paninda mo at iisa lang yung supplier mo. Mapipilitan ka magtaas ng presyo at mawawala syempre eventually yung mga customer mo kasi nga mas mataas yung mga presyo mo sa mga paninda mo. O kaya naman magbababa ka ng presyo para tapatan yung ibang tindahan pero maliit yung kinita mo or kaya worst pa malugi ka. Pero kung may ibang supplier kang option, pagpipilian, mas madali ka makakasabay sa presyuhan sa paligid ng mga sari-sari store.
Kapag may option ka sa supplier, pwede mong piliin kung saan ka mas kikita bawat item. Halimbawa, may supplier ka na mura sa kanila yung kape, tapos meron ka ring ibang supplier na mas mura naman sa kanila yung dilata. So dito hindi mo naman kailangan na iisa lang yung bibilhan mo. Pwede mo namang pagsamahin kung saan ka makakakuha ng pinakamura sa mga paninda mo. So sa totoo lang, ganyan talaga yung diskarte ko dito sa sari-sari store ko. Kaya kung sa isang tindahan ka lang bumibili dahil loyal ka doon, baka panahon na para maghanap ka ng ibang mabibilhan ng paninda mo. Hindi masamang mag-compare ng presyo. Diskarte yun para mas mapababa mo yung gastos mo, yung puhunan mo, at mas mapalaki yung kita mo, at mas makakasabay ka sa ibang sari-sari store. So real talk lang mga kasari ha, hindi sa taas ng benta mo, ng sales mo, nasusukat ang kinita ng iyong tindahan. Nasa baba yan ng presyo mo, ng puhunan mo. So kaya simulan mo na mag-compare ng presyo ng mga suppliers mo, kahit ₱1 lang yan or kahit 50 cents lang yan. Kung nakatipid ka sa ibang items, malaking bagay na yan pag pinagsama-sama kapag marami kang nabenta. Ako nga kahit 50 cents lang ang natipid ko sa isang bilihan, doon na ako bumibili ng mga items na yun. Ayan, madalas ako nagkukumpara, tapos meron kasing isang app sa tindahang tapat na pwede mo siyang ilagay sa like or sa mga favorites mo para if ever may ordering ka, diretso ka na doon sa favorites mo kasi yun yung pinakamurang items sa kanila. So maganda rin ngayon dahil may mga online grocery apps katulad nga niya na tindahang tapat at grocery na pwede mong gamitin para ikumpara yung presyo ng iba't ibang bilihan. So mahirap kasi pag mga grocery store talaga, yung mag-walk-in ka, magkukumpara ka, mahirap yun. Hindi katulad dito sa mga online app na dalawa lang ang cellphone mong gagamitin, makakapagkumpara ka na kung saan ang minsan tumitingin din ako sa presyo sa Shopee at sa Lazada. Kapag mas mura doon ako bumibili talaga. Kasi may mga supplier talaga na mas mura sa kanila, kung mari yung soft drinks. May iba naman mas mura sa kanila yung snacks at may iba naman mas mura sa kanila yung sabon or kaya mga ibang grocery items. Kapag pinili mo kung saan ka mas makakatipid bawat items, mas mabilis lalago yung puhunan ng sari-sari store mo. So ang maganda pa dyan, may backup ka kapag naubusan ng stock sa isang supplier. Ito yung pinakamalaking problema kapag iisa lang yung supplier mo. Kapag wala silang stocks, wala ka ring paninda. Pero kung may 2 or 3 kang supplier, may fallback ka agad. Meron kang backup. So ayan mga kasari, kung 1 or 2 pa lang ang pinagkukuhanan mo ng paninda, umpisahan mo nang maghanap ng iba pang supplier. Pwedeng dyan lang sa malapit sa inyo or kahit sa online. Ang importante may option ka para makapag-compare ka ng presyo at makapamili ka kung saan ka mas makakatipid. Sa ganitong paraan, mas makokontrol mo yung presyo ng paninda mo at mas lalaki pa ang kita ng sari-sari store mo. So hanggang dito na lang sa video ito mga kasari. Kung may natutunan ka sa video ito, paki-like at mag-comment na rin kung magkano ang difference ng presyo ng mga supplier mo. Saan ka kumukuha ng paninda? Malay mo ay makatulong din yan sa mga kasari natin. At kung gusto pa ng ganitong tips para mas lumago ang sari-sari store mo, mag-subscribe ka sa aking YouTube channel, Lizelle Domdom. Marami pong salamat sa patuloy na panunood sa aking mga videos. Magpapaalam na po ako. Bye-bye. Happy selling sa inyong lahat. Bye-bye po. Ingat.